Ang mga mata ay bintana ng ating kaluluwa at ang ilaw sa bawat araw. Pero paano kung unti-unting nawawala ang liwanag na ito? Magandang araw po ulit mga kababayan. Ako po ang inyong doktong at welcome sa Health Matters, ang inyong kasangga sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ngayong episode na to, pag-uusapan po natin ang Pinoy Paningin o Vision Health, ang kalagayan ng ating mga mata at paningin. Alam niyo po ba na mahigit 2 milyong Pilipino ang may problema sa mata o halos bulag na po sila. So karamihan po sa kanila ay hindi pa naabutan ng lunas. Kaya samahan niyo po kami ngayong araw. Kasama po natin ang isang eksperto sa mata, isang ophthalmologist, para malaman po natin kung paano maiwasan ang pagkabulag at kung paano natin mapapanatiling maliwanag ang ating kinabukasan. Makasama po natin ngayon ang ating kaibigan, isang ophthalmologist, si Dr. Angelica Dulay. Doc Angge, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, sir. Magandang araw po sa ating lahat. Doc Angge, gaano po kalawak ang problema sa mata dito sa atin, sa Philippines? So, Doc, sa totoo lang, napakalaki po kasi ng hamon. Ayon sa datos ng Philippine Eye Research Institute, meron na po tayong mahigit 2.17 million Filipinos na merong visual impairment. Dito sa datos na to, mahigit 1 million ang may katarata, nasa 400,000 ang may uncorrected refractive errors, or ito yung mga pasyente nating may grado. Ito yung may nearsightedness, farsightedness, at libo-libo naman ang apektado na may diabetic retinopathy at glaucoma. Napakarami pala, no, Doc Angge. So, subukan natin i-break down ito. Doc Angge, ano po ba mga pinakakaraniwang kondisyon dito sa Philippines? Itong mga problema sa mata. Okay po. So, unang-una yung katarata po. So, ito po yung pagkakaroon ng ulap sa lente ng mata. So, ito ang isa sa pinakapangunahing sanhi ng pagkalabo ng paningin sa ating mga tumatanda. Pangalawa, ito yung refractive errors. Andiyan na po pumapasok yung astigmatism, myopia, ito yung nearsightedness, at hyperopia o yung farsightedness. Actually, marami po sa ating mga kabataan na hirap sa pag-aaral dahil dito. At ayan, meron din po tayong diabetic retinopathy. Ito naman po ay yung komplikasyon ng diabetes dun sa film ng mata natin. So yung film ng mata natin, ito po yung retina. So ayon din po sa datos natin, meron tayong 84% na mga kababayan na diabetic na meron ng natamaan ang likod ng mata dahil po sa diabetes. At panghuli ay ang glaucoma. So ito yung sinasabi ng ilan na silent thief of sight kasi unti-unti nitong sinisira yung paningin. So yung iba po, papasok sila na malabo na okay pa, so asymptomatic, pero makikita na lang nila na may problema na pala, so huli na po ang lahat. Ayun po. Okay. So mahaba pa po ang listahan, pero yan po ay ilan lamang sa mga sakit na common po sa ating mga Pilipino. Okay, Doc, paano naman natin malalaman kung may problema nga talaga sa mata itong mga pasyenteng ito? Okay po. So yung mga sintomas po kasi ng mga sakit sa mata ay pwede siyang gradual, pwede rin siyang biglaan or sudden. Pero pinaka-common po na mga rason kung bakit nagpapatingin ang mga pasyente, malabo ang paningin kahit na nagsasalamin sila. Yung iba nasisilaw pag naarawan o naiilawan lang sila. Yung iba may doubling of vision, so magdadalawang paningin. Yung iba nahihilo kasi hindi balanse yung paningin ng kanan at kaliwa. So yung kanan parang lumabo, yung kaliwa malinaw siya. So, nahihilo sila doon. Yung iba po, meron silang itim na nakikita or yung tinatawag nating floaters sa paningin. So, itong floaters na to, ito naman po ay yung kung titingin kayo sa ibang direction, parang nakikigalaw siya sa movement ng mata. At yung iba pong sintomas ay yung panlalabo sa isang bahagi ng paningin, yung iba po sa palibot, ito yung tinatawag nating peripheral vision loss. So ang mga risk factors natin, Doc, yung mga tumatanda, ayan, yung mga more than 60 years old sila po. Pero kabilang din po dyan yung mga may pasyente nating may diabetes, may high blood pressure, yung mga kababayan nating naninigarilyo at sobrang maarawan. At yung mga pasyente rin po nating merong pamilya na meron ng diagnosis na glaucoma or iba pang mga sakit. So yung mga pasyente po nating may glaucoma, usually pag nakita namin, sinasabihan na namin sila agad na, "Sir, pakita nyo na rin po mga kamag-anak ninyo kasi meron din silang glaucoma." At iyan po yung paggamit ng mga gadgets ng matagal, lalo na sa mga kabataan po natin. Risk factor din po yan. Doc Angge, bago po tayo dumiretso sa treatment o sa gamutan, pag-usapan muna natin yung tungkol sa epekto ng vision o paningin sa iba't ibang edad, lalo na sa mga bata at matatanda.
Okay, Doc. Napakagandang tanong po niyan, no? So, iba't iba po ang mga epekto ng eye problems depende sa edad. Sa ating mga kabataan, lalo sa mga edad na nag-aaral pa, malaking hadlang ito sa yung malabong paningin nila sa learning nila. So, kung hindi natin agad nahuli, hindi natin nagawan ng paraan or naagapan ang malabong paningin, pwedeng maapektuhan ang kanilang pagbasa at pagsulat, pag-unawa sa klase, kumpiyansa sa sarili, at yung iba po, yung sa paglahok nila sa mga laro, mga activities, or anything that has to do with social development. Ang malungkot po, may mga bata pa pong lumalapit sa atin na sinasabi ng mga magulang nila na napapagalitan, nasasabihan daw sila na mahina sa klase, pero in actual, talagang malabo lang talaga yung paningin nila. Okay, nakakalungkot to, no, Doc Angge? So, pwede pa lang sa isang simpleng eyeglasses na salamin, maaaring magbago yung kinabukasan ng mga bata. No? Tama po, Doc. Kaya sobrang important po ang school-based screenings, yung mga check-ups po dun sa mga paaralan po natin. And then, sa mga, naman po, mga elderly, pag lumabo po ang paningin, ang mga nangyayari naman sa kanila, pwede silang magkaroon ng aksidente, nahuhulog. Yung iba, mayroon silang loss of independence, so talagang parang kapit na sila sa mga umaalalay sa kanila. Yung iba, mayroong mental health issues, lalo na depression. At yung iba, meron silang, nahihirapan silang kumilala ng mga mukha ng mga dati nilang kakilala. At ang isa pong important ay yung hirap din silang magbasa ng mga gamot nila. So, Doc, ito yung isang na either hindi nila tinitake yung gamot or mali yung natitake nilang gamot. Ayan, dahil sa malabong paningin. And in addition po, sa ating bansa kasi sa Philippines, very important ang role ng lolo at lola sa pamilya natin. So kapag nagkaroon na ng problem sa paningin ng lolo at lola, naapektuhan na rin yung buong household. Kaya pala sinasabi po ng Department of Health, ang eye health ay family health, tulad ng sabi ni Doc Angge. Hindi lang po ito tungkol sa mata, ito tungkol din sa dignidad, sa kinabukasan at syempre sa relasyon natin sa bawat isa. Kung may problema na po, no, Doc Angge, ano pong mga available na treatment options dito sa atin sa Philippines? Actually, Doc, marami namang options, pero syempre depende pa rin po yan sa kung anong sakit ang meron ng pasyente. So kung meron po siyang katarata, pwede siyang mag-undergo ng surgery. Libre naman po ito sa ilang government hospitals, gaya ng Baguio General Hospital, mga ilang regional centers. Ito po ay safe at mabilis ang recovery ng pasyente, basta wala po tayong naging komplikasyon during and after the operation. Sa mga pasyente po nating may grado sa mata, yung may mga refractive errors, syempre salamin po ang kailangan nila. May mga libreng salamin po mula sa DOH at sa mga partner po natin from NGO like Vision Spring, yung Fred Hallows Foundation. Ayan po. At sa mga pasyente po nating may diabetic retinopathy, meron din po kasing stages yan, pero may indication po per treatment at ilan po sa treatment ay laser or yung mga injection po ng gamot. Yung iba kailangan ng operahan, pero ang mga makina natin, mga laser machines, available naman po sa mga tertiary hospitals. Gaya ng St. Luke's, Asian Eye Institute, Philippine General Hospital, meron din po sa Baguio General Hospital. At yung isa pong sakit, yung glaucoma, sa glaucoma naman po, ang risk factor po kasi, isa sa pinaka-common na risk factor sa glaucoma ay yung mataas ang pressure ng mata. So ang kailangan natin pong gawin dito, pababain ang pressure ng mata. Meron tayong binibigay na gamot, pinapatak or iba iniinom, at kung kailangan pong operahan, ooperahan po natin. So yan po ay kasama naman din po sa tulong ng PhilHealth po sa atin. Basta pinaka-importante lang po, dapat maaga po tayong magpatingin para hindi po lumala kung ano man po ang kondisyon na meron po tayo. Okay, Doc Angge, paano naman natin mas mapapalaganap ang tamang kaalaman tulad nitong ginagawa natin, lalo na sa mga probinsya? Dito sa Baguio City kasi kahit paano pwede silang pumunta sa pinakamalapit nilang eye doctor. Paano naman doon sa mga medyo malalayo? Okay, Doc. So actually, meron naman po tayong mga mobile clinics. Meron din tayong mga eye missions na
ano po ng mga DOH, ng partners natin from NGO. Pero although ganun, meron kulang pa rin po kasi. So ang kailangan po natin ngayon, ipaalam natin sa barangay kung kailan po yung schedule natin ng screening. Magbigay tayo ng information sa mga eskwelahan, sa mga simbahan. At ang pinaka-importante po sa lahat, magtulungan po tayo. Ang pamilya, ang local government unit, at syempre ang pinaka-nagagamit natin ngayon, yung media. So ang goal po natin dito ay i-prioritize ang mata sa universal healthcare. Sa mga kababayan pa naman po natin, Doc Angelo, kung may mga ganito silang problema sa mata, saan kanila pwedeng puntahan? Saan kanila pwedeng bisitahin? So sa mga kababayan po natin, meron naman po tayong mga outpatient department sa ating mga government hospitals. Dito makikita niyo po dito ang mga espesyalista po ng mga mata. At dito po ninyo pwedeng tanungin po kung ano po yung concern po ninyo sa mata po ninyo. Meron ba tayong special schedule ng specialty clinics for eyes dito sa dito sa BGH? Actually sa BGH po sir, depende po siya per day. Meron po kaming hinahawakan per day na mga schedule. Pero ang gusto po namin meron kami mismo ang mag-schedule sa kanila. So titignan muna namin sila kung ano yung assessment namin, and then kung kailangan namin silang ipakita sa mga espesyalista pa ulit, isi-schedule namin sila kung ano yung schedule nila dun sa week na yun. So usually po ang Monday namin, yan po ay mga problem sa labas ng mata, sa orbit, and then sa neuro, so yun yung sa ugat po ng mata. Every Tuesday po, andyan po ang retina specialists namin at saka uveitis. And every Wednesday, external diseases and cornea. Every Thursday po ay glaucoma and every Friday ay refractive. Pero anytime naman po within the day, pwede pong pumunta ang mga pasyente. Ito lang po yung mga schedule po kung kailan po nandyan yung mga espesyalista po namin. Okay, so mga kababayan, ang paningin ay isang gift, isa po itong regalo. Huwag po nating hintayin na mawala ito bago tayo kumilos. Dalhin po ang inyong buong pamilya, tulad po na sabi ni Doc Angel, na magpa-regular eye check-up. Kung may diabetes po kayo, magpa-check up po kayo ng mata every year, taon-taon. At turuan din natin ating mga anak na alagaan din nilang kanilang paningin mula sa murang edad, no? Itong screen time, itong mga paggagamit ng gadgets natin. So, tandaan po natin, malusog na mata, maliwanag na bukas. Sama-sama po nating alagaan ang Pinoy paningin. Para sa libreng screening, libreng glasses, or even libreng surgery, bisitahin po ang inyong pinakamalapit na health center or tumawag po sa National Eye Health Program ng DOH.